I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. Sa nakaraang kabanata, nilusob na ng grupo ng ating bidang si Hajan ang teritoryo ng Joksa family kasama si Dongpil at ang Gogyong family sa pangunguna ni Jong Risan. Tagumpay na naikalat ni Hajan ang deity destruction poison sa paligid at naitulak naman papalayo ni Dongpil ang 7-step soul severing powder. Sumali na rin si Goldie sa labanan. Si Hajan ay kasalukuyang nakikipagharap sa Vice Palace Master ng Sword Palace na si Mok Gang-in. Sa isang malakas at walang awang pag-atake, pinakawalan ni Mok Gang-in ang nakakatakot na Void Slash. Ang malupit na puwersa nito ay tumama sa imahe ni Hajan, at nagpatuloy hanggang sa tumagos ito sa gusaling nasa likuran niya. Sa isang iglap, nagkaroon ng napakalaking hati sa matayog na pagoda, at ito'y nawasak, parang isinuko ng istruktura ang tibay nito sa nagngangalit na atake. Nahulog ang Seven Knights Blade mula sa kamay ni Hajan, na tila nagbabadya ng pagkatalo. Napanood ni Dongpil ang tagpong ito, at ang pag-aalala ay agad na bumalot sa kanyang mukha. Agad siyang tumawag sa batang Panginoon, umaasang buhay pa ito. Ngunit sa kabila ng nakakatakot na eksena, unti-unting nalinawan ang lahat. Ang katawan ni Hajan na nahati sa dalawa ay isa lamang ilusyon, isang anino ng kanyang presensya na naiwan matapos niyang umiwas gamit ang isang napakabilis na galaw. Sa pamamagitan ng displacement technique, nagawa niyang magmukhang totoo ang ilusyon ng kanyang katawan na nahati sa gitna. Namangha si Mok Gang-in sa nasaksihan, at sa kanyang isipan ay pumaimbabaw ang hindi mapigil ang paghanga. Naisip niya, isa iyon sa pinaka-advanced at pinakamahihirap na footwork techniques sa martial arts. Gumagalaw ng napakabilis ang iyong katawan na parang kidlat, ngunit nag-iiwan ka ng isang malinaw at buhay na anino sa lugar na iyong pinanggalingan. Sa kabila ng kanyang galit, napukaw ang respeto niya kay Hajan para sa kahangahangang teknik na bihirang makikita kahit sa mga pinakasanay na mandirigma. Samantala sa ibabaw ng katapat na gusali sa likod ni Mok Gang-in ay nagsalita ang boses na nagmumula sa isang anino. Anya, muntik na yun ah. Napalingon si Mok Gang-in at nakitang ito pala ang ikatlong batang Panginoon. Nakangising tanong ni Hajan sa kanya, handa ka na bang makipaglaban ngayon? Inis na sabi ni Mok Gang-in sa kanyang isip, ang hayop na to. Nagawa niyang iwasan ang aking ultimate attack. Hindi ko inasahan na ganito ka-advanced ang footwork technique niya. Muli siyang nagpakawala ng isang atake ngunit mabilis na nakatalon si Hajan at naiwan itong muli. Naisip ni Mok Gang-in, pero itong footwork technique niya mukhang may downside, dahil maraming inner energy ang ginagamit niya. Sa isang mabilis na galaw, tumalon ng mataas si Hajan at sinipa ang isang tipak ng bato patungo sa direksyon ni Mok Gang-in, at sumigaw, ito ang para sayo. Sabi ni Mok Gang-in sa isip niya. Umaatake siya sa akin habang nasa ere. Ang mabigat na bato na sinipa ni Hajan ay tumama sa kinaroroonan ni Mok Gang-in, at sa isang iglap, sumabog ang bahaging iyon ng gusali. Sa kabila ng matinding pagsabog, nagawa ni Mok Gang-in na umiwas ng mabilis, nakahandang harapin ang susunod na pag-atake. Tinipon niya ang buong enerhiya sa kanyang kaliwang kamay, inihahanda ang sarili para sa isang makapangyarihang sword technique. Ngunit bago pa man siya makaporma ng buo, laking gulat niya nang makitang papalapit na si Hajan, hindi niya inaasahan ang bilis nito. Tumalon si Hajan ng mataas, ang mga matay nagliliyab sa determinasyon, at iniangat ang kanyang dragon scale blade. Sa ere, sumigaw siya, ako naman ngayon. Tanggapin mo to. Ihinampas ni Hajan ng buong lakas ang kanyang dragon scale blade pababa. Kasabay nito, lumabas ang nakakakilabot na sword aura mula sa talam ng espada, na may lakas na kayang hamati ng bundok. Nang tumama ang espada, nagkaroon ng isang mas malaking pagsabog sa itaas na bahagi ng gusali. Nagtalsikan ang mga piraso ng kahoy at bato mula sa nawasak na palapag, at bumagsak ang makapal na ulap ng usok at debris sa ibaba, waring isang nagbabadyang bagyo.
Sa ibaba, napuno ng takot ang mga tauhan na naka-standby, at isa sa kanila ang di mapigil ang magboluntaryo. Aniya, "Sir, tutulong ako sa Vice Palace Master." Ngunit mabilis siyang pinigilan ng kanilang kapitan. "Umatras ka." Utos ng kapitan, mariing binalaan ang mga kasama. "Maghunos dili kayo. Mapanganib ang mga nakal-alasong ulap na yan. Huwag niyo itong susubukang itulak palayo gamit ang inyong mga espada." Nagpatuloy ang madilim na usok na bumabalot sa lugar, lumilikha ng tensyon sa paligid. Tumahimik ang mga tauhan, nanginginig sa kaba at hindi tiyak kung ano ang kanilang gagawin sa kumakapal na usok. Sa gitna ng masidhing paglalaban nina Hajan at Mok Gang-in sa bakuran, ang tindi ng sagupaan ay nagtutulak sa nakal-alasong usok palapit sa direksyon ng mga mandirigma. Di maiwasang mag-alala ang isang tauhan, kaya't muling nagtanong, "Sir, anong gagawin natin?" Lumalapit na ang nakal-alasong usok dahil sa paglalaban nila. Sa oras na magkasugat ang mga mandirigma natin, malalason agad sila at hindi na makakalaban. Bagaman puno ng pag-aalala, nanatiling kalmado ang kapitan at iniwasan ang anumang desisyon na maaaring magdulot ng mas malaking panganib. Sinikap niyang ipagkatiwala ang laban sa kanilang pinuno at pinapakalma ang iba pang mga tauhan. "Huwag kayong mag-alala," wika niya ng may katiyakan. "Maaaring pumasok ang mga tauhan nila sa teritoryo natin, pero hindi ganoon kadali para sa kanila ang magsimula ng laban. Kapag sinubukan nating itulak palayo ang nakal-alasong usok, baka mapunta ito sa direksyon ng Vice Palace Master. Kung magkasugat o mapinsala siya, mawawala ang advantage natin sa sitwasyong ito." Pinatibay pa niya ang loob ng mga kasamahan, "Huwag kayong magpadalos-dalos. Magtiwala tayo sa ating Vice Palace Master. Ang labang ito ay nakasalalay sa magiging resulta ng kanilang duelo." Sa kabila ng panganib, ang mga tauhan ay nanatiling nagmamasid at umaasa sa tagumpay ng kanilang leader, sa kabila ng patuloy na paglapit ng nakal-alasong usok. Seryoso ang ekspresyon ni Mok Gang-in habang pinakakawalan ang mga malalakas na atake na may kasamang sword aura. Lahat ng ito ay matagumpay na nasa salo ni Hajan, na nagpapakita ng kanyang liksi sa depensa. Tahimik na inaaral ni Mok Gang-in ang mga galaw ng batang Panginoon, at napansin niya na tuwing siya ay umaatake, hindi nagka-counterattack si Hajan, subalit, sa sandaling bawiin niya ang espada, mabilis na sinasamantala ni Hajan ang pagkakataon upang magpaula ng sunod-sunod na atake. Chain Waterfall Punch. Malakas at tuloy-tuloy na dumadaloy na parang agos ng tubig ang mga atake ni Hajan. Bagamat nagagawa ni Mok Gang-in na salagin ito, laking inis niya dahil hindi niya mahulaan ang susunod na galaw ni Hajan. Sa susunod na paghiwa ni Mok Gang-in, biglang tumalon pataas si Hajan upang makaiwas sa kabamwelo, handang sumugod muli. Sa isip ni Mok Gang-in, alam niya kung gaano kalaki ang enerhiyang kinonsumo ng huli kong teknik. Hindi lang siya bihasa, ngunit malalim din ang pagkaunawa niya sa sining ng pakikipaglaban. Habang pinagmamasdan ang galit at determinadong itsura ni Hajan na papalapit na muli sa kanya, naisip niya, para akong tumitingin sa isang mabangis na hayop na sinusubukang hamuli ng isang higanteng bison. Isang mabangis na hayop na habang mabilis na umiiwas sa mapanganib na mga sungay ay sinusubukang kagatin ang leeg. Isa siyang tunay na maninila. Hindi ko talaga mabasa ang susunod niyang galaw. Sa gitna ng mainit na sagupaan, tahimik na nanunood ang puwersa ng Gogyong family habang naka-standby. Nang mapansin ni Jong Risa na tumatagal ang labanan, nagpasya siyang oras na para maghanda. Tinawag niya ang isa sa kanyang mga tauhan at nag-utos, "Magbukas ka ng daan para sa posibleng pagtakas." Nagulumihanan ang tauhan at di napigil ang magtanong, "Pero, Patriarch, nakikipaglaban pa ngayon ang Inspector General. Bakit kailangan nating maghanda ng ganitong utos?" Matiim ang sagot ni Jong Risan, "Kahit na nais ko ring makipaglaban hanggang kamatayan, may mas malaking layunin tayo kaysa sa labanang ito." Nang magpasya si Jong Risa na magbukas ng daan para sa pagtakas, hindi yun dahil sa takot,
kundi bilang pagtalima sa utos ng batang Panginoon na hindi niya malimutan. Bago sila lumusab, mariing sinabi sa kanya ng batang Panginoon, "Hindi ko alam kung anong klase ng sitwasyon ang haharapin natin, pero kung sakaling matalo man ako, huwag kang magdalawang isip na umalis kasama ang iyong mga puwersa sa lugar ng labanan." Sa matinding dedikasyon sa tungkulin, mariing tumutol si Jong Risan, "Hindi ko magagawa iyan. Ngunit matatag ang utos ni Hajan, kailangan mong gawin ito. Sumama ang Gogyong family dito hindi dahil sa ilalim ng utos ng Divine Cult pero dahil personal ko kayong hiniling na makipaglaban kasama ko." Sa matinding alalahanin at pangako, nagbitaw ng sagot si Jong Risan, "Kesyo ito ay isang misyon o pabor, hindi ko kayang tiisin at tumakas habang nakikita ang isang kapwa-miyembro ng Divine Cult na natatalo." Ngunit may katatagan ang sagot ni Hajan, "Kailangan mo itong gawin. Kung hindi, mawawala ang pagkakataon nating makabalik at makaganti sa kanila. Huwag kang mag-alala, hindi ako papasok sa labanang ito na hindi ko kayang ipanalo. Pero kahit na, gusto kong mangako ka pa rin." Habang nagsasalita si Hajan, lumingon ito kay Jong Risan at ngumiti, isang ngiting puno ng tiwala at tapang. Walang nagawa si Jong Risan kundi sundin ang ipinangako niya. Gayunpaman, sa kanyang isipan, same time siyang nagdarasal, "Ikatlong batang Panginoon. Huwag mo kaming gawing mga duwag. Pakiusap, manalo ka." Patuloy na naglalaban ang dalawa, at habang tumatagal ang sagupaan, naisip ni Mok Gang-in, napakalakas niya. Ang hirap paniwalaan na ni hindi pa siya umaabot sa edad na 30. Kayang-kaya niyang makipagsabayan sakin, halos magkasing lakas kami, samantalang ako ang Vice Palace Master. Kahit na mas mahina siya ng kaunti kumpara sa akin, walang halaga iyon sa tunay na laban. Dahil habang tumatagal ang labang ito, lalong nagiging mahirap hulaan kung sino ang magwawagi. Humigpit ang pagkakahawak ni Mok Gang-in sa kanyang espada at nagpasya siyang ibuhos ang lahat sa pagkakataong ito. Aniya, kung ganun, tatapusin ko na ito sa lalong madaling panahon. Tinipon niya ang kanyang natitirang lakas at dam-aloy ang napakaraming enerhiya sa kanyang katawan, sa tindi nito ay nabiyak ang lupang tinatapakan niya. Sinabi niya, "Ghostly ay brilliant sword, second sword." Nang makita ito ni Hajan, nanlaki ang kanyang mata at nasabi sa sarili, "Naku yari, mapanganib ito." Habang iniangat ni Mok Gang-in ang kanyang espada, lumakas ang kanyang aura, tila isang halimaw na nagising sa gitna ng labanan. Buong puwersang sinimulan niyang ipunan ang chi sa katawan, at humiyaw ng brilliant cloud. Nagbago ang paligid sa isang iglap, bumuga ang napakalamig na hangin na tila tumatagos sa kaluluwa ng mga nanunood, ngunit sa tindi ng enerhiyang nakapaligid, halos matangay ang lahat ng mandirigma, pinipilit ng hangin na paatrasan sila mula sa gitna ng labanan. Nakita ni Dongpil ang panganib, at sa kabila ng pananampalataya niya sa Batang Panginoon, hindi niya maiwasang mapuno ng pangamba. "Batang Panginoon, sana ay ayos ka lang." Sa sandaling iyon, napuno ng liwanag ang espada ni Mok Gang-in. Nagkaroon ng katahimikan sa paligid bago ang isang nakabibinging sigaw. Spirit Destruction. Ganap na pinakawala ng pinakamalakas na teknik ni Mok Gang-in, ang espada niya'y humiwol ng malakas sa ere, naglalabas ng isang puwersang kayang wasakin ang lahat ng madaanan. Nagkalat ang serye ng malalakas na hiwa sa himpapawid at tila ikinulong si Hajan, kasunod ng isang malaking pagsabog. Naiwan si Hajan sa gitna ng pagsabog na ito at hindi nagawang iwasan ang impact ng atake. Naghari ang katahimikan matapos ang sunod-sunod na pagsabog, at ang mga alikabok at usok ay dahan-dahang hamupa, unti-unting nagpapakita ng resulta ng naging atake. Ngunit sa halip na matagpo ang bagsak si Hajan, siya ay nakaluhod, pilit na ibinabangon ang sarili sa kabila ng pagtanggap ng mga hiwa. Laking gulat ni Mok Gang-in. Sa kabila ng tindi ng atake ay nakasurvive ang Batang Panginoon. Ang damit ni Hajan ay guti-guti, halos wala ng maayos na parte. Ang bawat sulok ng kanyang katawan ay puno ng mga hiwa at sugat na tumatagas ang dugo,
at biyak ang lupang kanyang tinatapakan. Napakapit siya sa hawakan ng kanyang espada, ngunit sa bigat ng kanyang pinsala, sumirit ang dugo mula sa kanyang mga kamay. Sa bawat hininga niya'y umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig, ngunit matatag pa rin ang kanyang tingin, tila nagpapahiwatig ng hindi pagsuko. Delikado yun ah. Akala ko talaga mamamatay na ako, sabi ni Hajan, habang ang kanyang mga sugat ay mabilis na naghilom sa loob lamang ng ilang segundo. Sa kabila ng kanyang nakakalokong tono, may kagalakan sa kanyang tinig, na tila hindi alintana ang kanyang kalagayan. Napansin ito ni Jong Risan, at habang nag-aalala siya para sa batang Panginoon, unti-unting umusbong ang takot sa kanyang puso. Alam niya ang tunay na dahilan kung bakit naghilom ang mga sugat ni Hajan. Aniya sa kanyang isip, huminto ang pagdurugo, ngunit hindi ito dahil sa kanyang kapangyarihan. Ito ay dahil pumapasok sa lahat ng mga sugat niya ang 7-step soul severing powder. Sa bilis nito, tuluyang mamumuo ang kanyang dugo at hindi na siya makakalaban pa. Habang pinipilit ni Hajan na tumayo, ang sakit ay tila tumatagos sa kanyang buong katawan. Sa bawat galaw, bumubulwak ang dugo mula sa kanyang mga binti at katawan, at ang mga panga niya ay nakaigting mula sa sakit. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, tumatawa siya ng malademonyo, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at tila walang takot. 7-step soul severing powder, ayos taa. Saad niya, na parang nagugustuhan pa ang hamon na dulot ng kanyang kalagayan. Nanlaki ang mata ni Mok Gang-in nang makita ang nangyayari sa katawan ng batang Panginoon. Hindi siya makapaniwala na nagawang itulak palaban ng demonic energy sa kanyang katawan ang lahat ng lason na nagmumula sa 7-step soul severing powder. Halos wala siyang masabi sa gulat, at napatanong ng, ikaw, anong klaseng? Habang umaagos ang dugo mula sa kanyang ulo, ilong at bibig, nakangising sagot ni Hajan, natutunan kong magbahagi ng mga bagay na makakabuti sa'yo. Nanambalik ang kanyang determinasyon at mabilis na inihagis ang Dragon Scale Blade tungo sa direksyon ni Mok Gang-in. Sinalag naman niya ito at lumipad sa ere ang espada ni Hajan. Laking pagtataka ni Mok Gang-in kung bakit ganito ang naisipan niyang gawin. Tanong niya sa kanyang isip, ano? Bakit niya hinagis ang kanyang espada papalayo? Sumusuko na ba siya sa laban? Ngunit hindi bumagsak sa lupa ang tumilapong espada. Lumutang ito sa lupa at maya-maya ay lumutang na rin sa paligid ang tatlupang espada ni Hajan. Umiikot ang mga ito sa madilim na hanging pumapalibot kay Hajan. Nag-aalab ang kanyang mga mata habang papalapit sa direksyon ni Mok Gang-in. Pinagpawisan ng malamig si Mok Gang-in nang mapagtanto kung ano ang ginawa ni Hajan. Aniya sa isip, Chi Sword Control. Kinokontrol niya ang lahat ng mga espada gamit lamang ang kanyang isip. Napakahirap abutin ng realm na ito at tanging mga ganap na demonyo o mas mataas na ranggo lang ang nakakapag-master ng teknik na ito. Sinasabi mo bang mas lumalakas siya sa bawat sandali ng aming paglalaban? Naghandang dumpensa si Mok Gang-in, ngunit kahit anong lalim ng kanyang pag-iisip, inamin niya sa kanyang sarili na wala na siyang oras para magplano ng estratehiya o pag-isipan ang susunod na atake. Isang tanging umiikot na lang sa kanyang isipan ay, kailangan ko siyang mapatay. Ngunit nang akmang aatake na siyang muli, laking gulat niya dahil biglang hindi na niya maigalaw ang kanyang mga paa. Parang may invisible na puwersa na humawak sa kanya, pinipigilan siya sa paggalaw. Sabi ni Hajan, ang kanyang tinig ay puno ng puwersa at tiwala, hinding-hindi ka na makakagalaw kahit gaano mo pa subukan. Mula sa kanyang katawan, nag-alab ang madilim na enerhiya na tila umaabot sa bawat sulok ng kanilang paligid. Lumakas ang kanyang presensya, at sa isang iglap, inilabas ni Hajan ang kanyang pinakamalakas na atake, Resilient Calamity Blade Technique, 4th Form. Sa pagkakaroon ng sobrang lakas at nakakabinging enerhiya, parang nagising ang buong paligid. Pilit na tinatakpan ng mga tauhan ang kanilang mga tainga habang itinatayo ang kanilang sarili sa lakas ng hangin na dulot ng pag-atake. Ang mga mandirigma ay napapapitlag sa takot,
Ang kanilang mga mata ay napuno ng pagdududa at pangamba habang ang hangin ay nagiging mabigat at puno ng kapangyarihan. Isang palaisipan kay Mok Gang-in kung bakit hindi siya makagalaw. Sa kabila ng katotohanan na hindi naman bumagal ang mundo at batid niyang hindi rin siya nananaginip, nanatili siyang nakakagapos sa puwang na tila nag-uumapaw ng enerhiya. Tinignan niya ang apoy na nag-aalab sa mga tipak ng bato sa kanyang paanan, sinubukang aralin ito. Sa kanyang isip, umikot ang isang ideya, ang apoy na ito ay kasing init ng magma. Ngunit may ibang chi mas malamig pa sa Arctic Sea ang nakapalibot sa aking mga paa. Ito ay isang force field. Dito niya napagtanto ang nakababahalang katotohanan, ang kanyang mga paa ay nakagapos sa dalawang magkaibang enerhiya, isang pinaghalong mainit at malamig na puwersa. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na dinakip at bilanggo at inihulog sa impyerno upang hatulan ni Enma, ang Diyos ng impyerno na humahatol ng mabuti at masama sa mga taong namamatay at nahuhulog sa impyerno. Sa mabilis na pagdaloy ng kanyang mga saloobin, pinipigilan niyang magpanik at napagtanto niya na ginawa ito ng batang Panginoon upang pigilan siyang makaiwas at makadepensa sa susunod na atake. Ang kombinasyon ng enerhiyang ito ay tila isang napakalakas na tanikala, naglalayong pabagsakin ang kanyang pag-asa sa tagumpay. Sa puntong ito, si Hajan ay nasa gitna ng isang malakas na ipu-ipu ng demonic energy, isang nakasisindak na tagpo. Nang makita siya ni Mok Gang-in sa ganitong estado, bumalik ang kanyang determinasyon at nagpasya siyang hindi magpasailalim dito. Hindi ako makakapayag. Sigaw niya at sa kabila ng nakabibighaning puwersa, pumiglas siya at nakayanan niyang makawala sa pagkakagapos, subalit sa kanyang paglaya, agad niyang naramdaman ang panganib sa paligid. Nakahanda ang mga espada ni Hajan, nakalutang sa ere, tila nag-aabang sa kanyang susunod na hakbang. Itinutok ni Hajan ang mga ito sa kanya at sumigaw ng matindi, blade manipulation. Soul soaring heavenward. Sabay-sabay na pinakawalan ni Hajan ang apat na espada at lumipad ang mga ito tungo sa direksyon ni Mok Gang-in, at sa isang iglap, nagkaroon ng malakas na pagsabog sa kinaroroonan niya. Ang tunog ng pag-ulan ng mga espada at ang lakas ng pagsabog ay pumuno sa paligid, halos nawasak ang mga tipak ng lupa. Habang nagaganap ang labanan, tila hindi na makilala si Hajan. Ang kanyang anyo ay tila nag-iba sa ilalim ng matinding puwersa ng demonic energy, at wala ng kontrol sa kanyang sarili. Ang ganitong pagbabago ay nagdulot ng matinding pag-aalala kay Dompil, na hindi mapigil ang mag-isip kung anong mangyayari sa kanyang kaibigan. Samantala, ang mga tauhan ay napuno rin ng pangamba, pilit tinatawag ang Vice Palace Master upang malaman kung nakasurvive ito sa gitna ng pagsabog. Hindi nila makita ang kanyang kalagayan dahil sa kapal ng apoy at usok. Bumalik ang mga espada kay Hajan na tila mga asong tapat, at laking gulat ni Jong Risan nang makita sa malapitan ang ganitong teknik. Aniya sa kanyang isip, totoo bang kinokontrol niya ang mga espadang ito gamit ang chi? Akala ko isang martial god lang ang may kayang gumawa ng teknik na ito. Ang mga kaisipang ito ay nagdulot sa kanya ng labis na pangamba. Sa kanyang mga mata, unti-unting umuusbong ang takot sa posibilidad na ang batang Panginoon ay hindi lamang isang ordinaryong mandirigma kundi isang makapangyarihang nilalang na kayang pantayan ang mga Diyos ng digmaan. At sa pangalawang pagkakataon, muling inihagis ni Hajan ang apat na espada sa direksyon ni Mok Gang-in. At muli, nagkaroon ng malakas na pagsabog na nagpabalik sa takot ang mga mandirigma sa paligid. Walang balak si Hajan na tumigil, sa likod ng kanyang mga mata ay nag-aalab ang determinasyon, hindi niya pinalampas ang kahit isang sandali upang maipamalas ang kanyang kapangyarihan. Ngunit sa ikatlong pagkakataon, naganap ang isang kakaibang pangyayari, sa kanyang pag-atake ay tumilapon palayo ang mga espada at nahulog sa lupa. Ang mga mandirigma sa paligid ay tensyonadong nanunood at tahimik na nananalanggan na makabalik ng buhay ang kanilang Vice Palace Master. Nakasurvive kaya si Mok Gang-in? At umakyat na ba sa mas mataas na realm si Hajan? Abangan ang susunod na bahagi ng paglalaban nina Hajan at Mok Gang-in sa susunod na kabanata.